GMRC 4, Quarter 4, Week 7. Mga gawain ng katapatan sa pamayanan bilang indikasyon ng pananampalataya. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga gawain ng katapatan sa pamayanan bilang indikasyon ng pananampalataya. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Hulaan ang sagot sa bugtong at pag-uusapan ang mga salitang may ugnay sa nakaraang leksyon. Sa ating ekolohiya, sila ay napakahalaga. Makikita sa kapaligiran, sa gubat, dagat o sapa. Kapag kinakailangan, buhay nila ay ibibigay. Subalit, sa iba, sila ay walang saysay. Ano kaya ang tamang sagot? Napakagaling! Mga hayop. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Si Rowena Panique ng Bantayan, Cebu ay isang ordinaryong kawani ng munisipyo. Kapos sa pera ang kanyang pamilya. Isang araw, noong 2021, siya ay nakakita ng isang sobre na naglalaman ng 1,000,000 piso. Walang pakundangang ipinaalam niya ito sa kanyang opisina at ang mga kasamahan sa trabaho para maisauli sa may-ari. Sa bahaging ito, kayo ay mag-isip at magbabahagi ng mga karanasan o kwento mula sa inyong buhay o karanasan na nagpapakita ng katapatan at kahalagahan ng katapatan sa individual o sa pamayanan. Ikalawang araw. Unang aralin, ang bertud ng katapatan bilang tanda ng pananampalataya. Pagsasalaysay. Napag-alaman na ang bertud ng katapatan ang pinakamahalagang bertud sa halos lahat ng mga relihiyon at paniniwala. Ito lang ang bertud na kinikilalang pinakamahalaga ng mga Kristiyano, Hindu, Muslim, Hudyo, Sikh, at kahit ng mga walang relihiyon. Ito ay ayon kay Ashworth 2023. Sa makatuwid, ang katapatan ay isang importanteng tanda ng pananampalataya. Ang pananampalataya o paniniwala naman ang pinanggagalingan ng mga turo ng mga bertud at ang mga pagpapahalaga. Ang katapatan ay hindi lang pagsasabi ng totoo. Ito rin ay ang nagpapakita ng mabuting pag-uugali at integridad ng isang tao. Ibig sabihin, ang isang taong matapat ay totoo at maasahan sa salita
at gawa. Ang batang matapat ay mapagkakatiwalaan. Gagawin niya ang makakaya, hindi para parangal ng iba, kundi para maging tapat sa sariling pamantayan. Ang matapat na bata ay matulungin at mabuti ang turing sa kapwa. Maasahang itataguyod ng matapat na bata ang kanyang pangako. Ang paniniwala ng matapat na bata ay nakikita sa gawa. Dahil matapat, maganda ang relasyon niya sa iba. Sinisikap niyang maging totoo sa lahat ng bagay. Kaya naiiwasan ang di pagkakaunawaan. Sumusunod siya sa mga alituntunin ng paaralan at pamayanan. Siya ay responsable sa kanyang gawaing pangpamayanan. Dahil malinis at maganda ang adhikain, mabuti siya. Tagasunod man o leader. May malasakit siya sa kapwa, lalo na sa naiba ang kalagayan sa karaniwan. Matapat siya sa mabubuting aral ng kanilang pananampalataya. Maasahang may malasakit siya sa kanyang bayan at ikabubuti ng pangkalahatan. Ang bertud na ito ay naghihikayat sa isang bata na maging matapat sa pag-isip, damdamin at gawa. Nag-uudyok ito na tanggihan ang pagsisinungaling at pagdadaya sa sarili man o sa iba. Lalabanan ng batang matapat ang panlilinlang at pagsira sa karangalan ng iba. Kasalungat ng katapatan ang pagkukunwari. Ang katapatan ay pagpapahalaga sa moral na panuntunan at paniniwala. Ang sariling kagustuhan ay isinasantabi para bigyang daan ang pagsunod sa batas moral. Dahil sa mga katangiang ito, ang batang matapat ay umuulad sa moral na pagkatao at naihanda ang sarili sa matagumpay na katungkulan at pagharap sa mga hamon ng buhay. Pinatnubay ang pagsasanay. Tukuyin kung matapat o di matapat ang mga katangian at gawa sa mga sanaysay. Una, ang isip, salita at gawa ay dalisay at walang pagkukunwari. Matapat. Pangalawa, gutom si Noli pero inayawan niya ang pagkain at sinabing busog pa siya dahil nahihiya siya. Di matapat. Pangatlo, para wala ng tanong, sumang-ayon na lang siya kahit ayaw niya. Di matapat. Pang-apat, mapagbigay siya sa mga kaibigan niya, pero maramot sa iba. Di matapat. Panglima, hindi siya nangopya kahit walang nagbabantay sa pagsusulit nila. Matapat. Pang-anim, hindi niya inalala ang kanyang pangako. Di matapat. Pang-pito, inamin ni Lucy na nasaktan siya nang hindi napabilang sa mga pinarangalang mag-aral. Matapat. Sobra ng 500
ang sukli. Pero isinauli ni Juan dahil hindi matanggap ng kanyang konsensya na angkinin ito. Matapat. Pangsyam, wala namang nakakita kaya itinapon ko na lang sa daan ang basura. Di matapat. Pang-10, baka akalain ng iba na mayabang siya, kaya kahit kaya at gusto niya, hindi siya tumakbong pangulo ng klase. Di matapat. Narito ang batayan sa sariling pagsusuri ng mga sagot. Paglalapat at pag-uugnay. Ang punong kahoy ko. Ipagpalagay na ikaw ay isang punong kahoy. Iguhit ang iyong puno sa kahon. Ipakita o isulat sa mga ugat ng iyong puno ang mga turo na iyong paniniwala o pananampalataya na mahalaga sa iyo. Isulat ang pinakamahalagang birtud sa karamihang pananampalataya sa punong sanga o trunk. Iguhit at sulatan ng mga tanda ng birtud ng katapatan na gusto mong makita sa iyong sarili sa mga sanga, bunga at dahon ng iyong puno. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, pagpapatibay ng katapatan sa salita at gawa. Pagproseso ng pag-unawa. Ang salitang katapatan ay nanggagaling sa salitang tapat. Ito ay may panlaping ka kasama sa hulaping an na tumutukoy sa isang pag-uugali na kabahagi o shared sa kapwa. Kaya ang katapatan ay katangian na kaugnay sa pakikitungo sa kapwa. Sa Pilipinong pananaw, ang ating kapwa ay kabahagi ng ating pagkatao. Magkaugnay tayo sa isa't isa. Bahagi ng katapatan sa kulturang Pilipino ang sumusunod na mga konsepto. Una, pangangalaga ng ugnayan o relasyon. Mahalaga ang katapatan sa personal na ugnayan at relasyon, kamag-anak man o pampamayanan. Kinakailangan ang katapatan sa trabaho, pamilya at kaibigan para pagkatiwalaan at igalang ang isang individual. Walang magtitiwala sa taong hindi tapat. Pangalawa, moralidad at etika. Sa mga Pilipino, ang katapatan ay mahalagang tanda ng moralidad at etika ng isang tao. Kinikilala at pinararangalan ng lipunan ang mga taong tapat. Ang katapatan ay batayan ng antas, moralidad ng isang tao. Pangatlo, nasyonalismo o patriotismo at pagmamahal sa bayan. Sa kulturang Pilipino, ang katapatan ay hindi limitado sa personal na ugnayan. Nakikita rin ito sa pagmamahal sa bayan. Ang bayan, ang malawakang pamayanan na kinabibilangan ng individual. Ang pagiging tapat sa kapwa ay unang makikita sa pagtupad ng tungkulin sa kapwa Pilipino. Patunay ito ng katapatan.
Pang-apat, kapayapaan at katarungan. Nakikita ang katapatan sa pagiging makatarungan at pagsusumikap na makamtan ang kapayapaan. Nauugnay ito sa pagtupad sa batas, paggalang sa karapatan ng iba, at pagsulong sa adhikain na naglalayong makamit ang kaginhawaan, kaayusan at katahimikan ng lipunan. Panglima, tapat na katiwala ng kalikasan. Kung may magandang adhikain para sa kapwa at sa bayan, nahihimok ang individual na pangalagaan ang kalikasan. Pang-anim, pagmamahal sa Diyos. Ang katapatan sa Diyos ay naipapakita sa pagmamahal sa kapwa, pagkikilahok sa pamayanan, at pagsusumikap sa pag-unlad ng bayang kinabibilangan. Pinatnubayang pagsasanay, magkakaugnay na bertud at katangian. Punan ang mga kulang na letra para mabuo ang mga magkakaugnay na bertud at katangian. Buuin mula sa letrang pinuno. Batay sa mga letrang ito, buuin ang pangunahing bertud na naguugnay at nagtataguyod ng mga konsepto at katangiang ito. Una, magaling, kapayapaan. Tama, makabayan. Mahusay, katarungan. Magaling, moralidad. Napakahusay, Pilipino. Pang-anim, tama, katiwala. Magaling, napakatapang. Mahusay, kalikasan. Napakagaling, pamayanan. Alam mo ba kung ano ang nabuong salita? Magaling, katapatan. Ika-4 na araw. Paglalapat at pagugnay. Pagtutugma ng gawa at salita. Itugma ang mga salita sa kaliwa sa naugnay na gawa sa kanan ukol sa katapatan. Isulat ang tamang letra sa espasyong linaan. Mga salita. Mga gawa. Una, moralidad. Mga pagpipilian. A. Pagsusumikap sa ikabubuti ng kapwa. B. Batayan ng tamang desisyon at aksyon. K. Matiwasay na pamumuhay at may pagkakasundo-sundo. D. Pagtanggol sa naaapi at pagkakapantay-pantay. E. Handang ipagtanggol ang bayan. G.
Maalaga sa mga halaman at hayop. Age, masinop sa paggamit ng likas yaman. I, paniniwala at pakikipag-ugnay sa Diyos. L, kahalobilo at kaugnayan sa lugar at tirahan. M, pagserbisyo ng tapat lalo na sa mga nangangailangan. Ano ang tamang sagot? B, pangalawa, makatarungan. D, pangatlo, kapayapaan. K, pang-apat, makakalikasan. G, pang-lima, pakikipagkapwa. A, pang-anim, makabayan. E, pang-pito, katiwala. H, pang-walo, pamayanan. L, pang-siyam, pagkapinuno. M, pang-sampu, pananampalataya. I, pabaong pagkatuto. Buuin ang pangungusap. Kung ako ay matapat, ako ay... Narito ang halimbawang sagot. Basahin mo. Narito ang batayan para sa pagmarka. Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pagsusulit. Punan ang mga kulang na letra para mabuo ang isang tula. Ang batang matapat. Basahin at sagutin. Narito ang mga sagot. Basahin natin. Mga relihiyon
at paniniwala. Sila'y nagtuturo, dapat isagawa. Pagsabi ng totoo, tanda ng pananampalataya. Kakamtin natin ang buhay na payapa. Kasunod na bahagi. Basahin at sagutin. Magaling! Adhikaing tapat sa bayan ay dapat. Katarungan nga ay ating ipalaganap. Ang tamang etika sa ating moralidad. Sugpuin ang mali. Bayan ay unlad. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang birtud ng katapatan bilang tanda ng pananampalataya at ang pagpapatibay ng katapatan sa salita at gawa. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.